So salamat to no sa mga nag-participate at habang nagtatanong ay nakapagpahinga ako ng konti, no? Napupunta na tayo sa pinaka-core no ng ating topic. Okay? Yung solid waste management chain, no? Ito yung kabuuang proseso kung saan dumadaan ang basura mula sa pinagmulan hanggang sa final destination, no? O disposal, di ba? So, let's begin with generation. Alright? Sa generation, doon na-identify natin, no? Yung mga sources ng waste. Papunta sa collection, of course. Then, itatransport siya. Kung hindi kaya, no? Sabi nga ni Mayor Isko, lalagay mo na sa transfer facility o station. Ah, possible naman, pwedeng hindi na dumaan doon kung malapit, dadaan sa waste treatment facility, no? Bago i-landfill, no? Yung waste treatment facility, meron siyang apat, no? Na, na type, no? Yung composting, recycling, waste to energy, and anaerobic digestion, no? So let's begin with generation, no? Ano ba yung mga cover ng generation? 'Di ba? Meron tong tatlong importanteng elements ang waste generation. Unang-una po no, yung source of waste, type of waste, and influencing factors. 'Di ba? Okay, saan galing no? Sabi, yung source of waste, saan galing yung basura, 'di ba? Pwede sa household, sa institution, hospital, factories, 'di ba? Yung type of waste, ano yung klase ng basura? Diba? Maalis sa municipal, no? Food, scraps, plastic, industrial waste. Then, influencing factors, no? Yung nabanggit ko kanina, no? Yung mga population ng isang di ba? Yung consumption of habit ng mga tao, di ba? Lifestyle, yan po. Okay, let's begin, no? Before we begin with the source, no? Eto muna, dapat ma-identify muna sino yung mga actors ng solid waste, no? Okay. Sa solid waste generation, ika nga, sino yung mga actor, no? Of course, yung generator. Ito yung mga household, no? Businesses, institution. Okay? Ikaw, as individual, no? Generator ka rin. Ang government, of course, sila naman yung gumagawa, no? Ng mga batas, nag-enforce ng batas. Ang service provider na tumutulong sa atin, no? Sa collection and transport ng ating mga waste, no? Meron din mga nagbibigay ng training, mga contractor na nagbibigay ng training, right? Advocacy group, no? Tulad ng PhilSA, Greenpeace, marami yan, ng environmental group na tumutulong naman, no? Nananawagan, no? Kung sakaling medyo ah, at may adverse effect, no? O impact, no? Yung mga programa related sa solid waste. And of course, yung mga informal sectors, no? Na ating mga bayani pagdating sa basura, no? Sila na dapat na, I mean, kinikilala na ngayon dahil malaki yung kanilang contribution. Yeah. So yung sources of waste, no? Yung first element na sinabi ko kanina, no? Okay, una yung construction and demolition, no? Isa sa source ng waste yan, no? Kung bakit tumataas. Dito sa Dubai, marami na kasi ay na anong building. So, yung construction and demolition waste, ano yan. Meron tayong officer, no? Ang trabaho sa ano siya, sa CND. So, nire-recycle nila, no? Nakakapag-produce sila ng mga bagong product. No? Magandang hapon po dyan sa'yo, Sir Raul, no? Sir Raul po. So, nagturo nakaraan na napakagaling nating kasama, no? Pogi pa. Oo. Sabi na nanay niya. Okay. Then street sweeping po, no? Kasama po 'yon. Okay. Syempre marami na accumulate, nagwawali si ate, no? So din ng waste yan. Sa Dubai, ang ginagawa niyan, sa amin, ang tawag dito, waste picker. Social, no? Hindi siya nagwawalis. Dinadampot lang niya yung kalat kasi konti lang yung nagkakalat dito eh. Ang malo ng fine, nasa 600 do. Magkakulang-kulang magkano, 10,000 na rin po yun. 10,000 pesos magpapain mo ba kayo sa pagkakalat lang? Di ba? So dito, waste picker ang tawag, no? Naglalakad si Kuya, pick, lalagay ngayon, yung mga naano niya, lalagay niya sa isang plastic, lalagay sa isang kanto, dadaan yung pick up, dadamputin lahat ng mga plastic na yan, dadali na sa disposal. Ganun yung kadali yung sistema, no?
Sa atin, nagwawalis. Si ate, masasagasaan pa pag minalas-malas. Di ba? Ang tagal ng duty. Mga ganun ba? So, dapat yung context, no, ng occupational safety and health ay napopromote, no? Even sa ating mga tinatawag na waste generation actors. Right? Then yung household hazardous, no? Dalawa ko yan, no? Merong household at meron ding household hazardous. Di ba? Yung mga special waste nila, no? Na batteries, for example, at it's dinidiscuss. Kinokontrol na yan, even sa barangay, I think. Maganda rin man to be fair, magaling din ang mga barangay sa atin when it comes sa waste management. Since enactment nung RA 9002, siguro for the past 20 years, pag hindi pa sila, lalo na wala naman napapalitan na mayor, no? Sila-sila lang ang mga nakapwesto, no? Dahil sa political dynasty, which is normal naman yan. Wala tayong magagawa. Pero sana pagdating sa solid waste, no? I-consider not only yung present situation, pati yung future generation. Di ba? Then yung mga commercial waste, di ba? Ayan po, yung mga example niyan. Institutional, okay? Hospitals, clinics, di ba? Public spaces, no? Yung mga parks and garden, of course, meron dyan, mga dumi ng aso. Di ba? Tatamputin yan. Siyempre, pag dumumin, tatabunan mo muna. Tinadagdagan na yung bigat, no? Nung waste. Okay? Bulky, no? Sa mga manufacturing. Okay? O even dito, no? May bulky waste collection dito na, nagko-collecta naman siya ng, ng mga sofa, mga furniture. Oh, kokolektahin niya kasi malaki yan. Hindi mo pwede malagay sa compactor, no? Hindi mo naman pwede pabuhat yan sa may ano. Hindi naman kasi lalakas ng Pakistani mga Pilipino para magtapon ng ano dyan sa Pilipinas, no? Nakakatawa tong bulky waste collection kasi nasa waste management ako ng Dubai Municipality. Sinuggest ko yan, no? Yung MRF, mobile MRF. Kasi meron kami sa Makati. So, hindi nila na-gets yung point ko. So, ginawa na lang nila, yung pickup, ginawa nila, naging program na yung bulky waste collection. Yung mobile MRF na sinasuggest ko na sana isama yung mga recyclables ay naging intended na for na mga bulky waste, which is yung mga sofa, mga ref, di ba, na itatapon. Then, yung storm water drains, no? Yan, marami rin yan. Sabi nga ni Isko, 3 truck ang nahakot nila. Di ba? So, yan yung mga sources of waste, no? So, punta tayo sa second elements, no? Okay. Dito makikita natin yung ano. Ay, pakita ko mo to, no? May sound ho ba? Wala yata yung sounds nito. Okay. Take a step. So, ito na yung sources segregation, no? Nire-require ng RA 9002. Ito yung pinaka simple technique, no? Since meron tayong na-identify natin yung mga sources as part of element, no, ng waste generation. Importante na meron tayong source segregation. Diba? Nasa RA na din naman yan at dito ganun din, no? Nire-required na yan. Dapat i-separate mo yung mga recyclables. Okay. So ito naman, no? Yung next, yung types of waste. Ito pa yung next element. Okay. Dito na nagsisimula, no, yung solid waste management chain. Diba? Ibig sabihin, no, na-identify na natin yung elements ng mga sources na yan. Ito na yung mga waste type, no? Ah, Sa atin kasi, mas inaano natin yung municipal solid waste dahil LGU ang may coverage na, no? Dito, maraming types of waste, no? May industrial. Dyan din naman sa atin, no? And I don't know how they handle that kasi marami tayo, may mga manufacturing dito, marami dyan din. Pero mas industrialized kasi yung ibang bansa kaya ito yung mga types ng waste na ipapakita natin, no? 'Di ba? Yung sa industrial, yung scrap metal, packaging, 'di ba? Construction, nabanggit ko na kanina, no? Agricultural solid waste, ayan, yung mga green waste na tinatawag, marami rito 'yan. Kasi ang Dubai naman hindi naman talaga mabubuhay ang rito, ang mga halaman, no? So, iba nagpapalit ho talaga. Seasonal, nagpapalit sila ng mga bulaklak.
Yung puno naman, galing po sa ibang bansa, iba dyan. Ngayon lang, unti-unti may mga nabubuhay, no? Pero yung lupa ho yan, inangkat pa, no? Ganun ho ka yung political will ng Dubai, no? Kaya, ah, siguro, kaya pinagpapala rin yung Middle East, no? Kasi nagtatanim sila. Kung tayo, nagpuputol, sila nagtatanim, di ba? Then, ganun po yung biomedical healthcare waste, no? Yan. Discarded, bandage, gloves, expired medicine, pathological waste, diba? Then yung e-waste na naipakita ko kanina. Then yung hazardous solid waste. Then ano pa? Next element, no? Yung last element, yung influencing factors, no? Nabanggit ko kanina, no? Malaking bagay. More people, more waste. 'Di ba? Mas maraming tao, mas maraming basura. Higher income level, okay? Increased per capita yung waste, 'di ba? Kasi syempre may economic development. Pag mataas yung income, mas mataas din yung consumption, no? Yung per capita. Maraming bumibili, marami. Lazada, okay, Amazon, order lang, di ba? Yeah. Then yung packaging, no? Consumption patterns, no? Fast food, single-use plastic, yan yung mga influencing factors yan. Then kasama rin, no? Pag mga holidays, sa piyesta ng patay, no? Marami tayong mga waste na nag-generate. 'Di ba sa India yung culture, yung mga bulaklak no, daily nag-aano sila para sa mga namatayan no. So, yan po influencing factor. So, sa elements yan ng waste generation. Okay? Okay, sige po, ate. Tapos na tayo sa generation no ng solid waste management chain. Pupunta na tayo sa collection no. Sa collection no, ito yung process of gathering waste from household, businesses, and institution no. Since nag-segregate na at source yung mga tao, diyan napapasok kung paano naman kokolektahin, no? So, ito yung mga types ng mga ano, door-to-door, curbside collection, drop-off center, informal sector, no? Collection. Ito lahat to, halos meron tayo nito, 'di ba? So, yung नगर door-to-door निगम collection हमारे ganyan घर po. घर आकर कचरा कलेक्ट कर रहा है, लेकिन Yan. हमारी भी जिम्मेदारी Sample po बनती है yan. कि हम सूखा और Sa गीला atin, कचरा ginagawa अलग rin अलग naman दें। yan, सूखा 'di ba? कचरा जाता है Iba रिसाइकलिंग kukunin pa में yung और गीला tsinelas. कचरा बनता है Joke खाद lang. यानी कंपोस्ट। Yeah. मतलब सीधा फायदा साफ गली और हरा Ano yung भरा शहर। advantage na, हमारे no? Convenient for महापौर residents, श्रीमती no? सुषमा Higher गढ़वाल जी collection के नेतृत्व efficiency. में हमें अपने Kasi नगर निगम makakolekta के ka इस agad, डोर टू diba? डोर कलेक्शन अभियान में Provided na पूरा meron kayong सहयोग proper देना चाहिए, scheduling. क्योंकि स्वच्छ शहर सिर्फ Ang उनका ही challenge नहीं, dyan, हम labor सबका सपना intensive, है। requires more vehicles and route planning, no? Yan po yan. Then next, no, yung curbside collection. Ito, wala naman tayong ganito, no? Dahil maliliit ang lugar, ang street sa atin, no? But basically, ganyan din yung style sa atin. Ilalagay natin yung mga basura sa gilid. Di ba? Tapos yun ako, kolektahin na. Minsan, habulin pa natin, no? Di ba? I don't know kung ganyan pa rin yung sistema, no? Di na ako familiar. But basically, no, yung ano, yung mga basura nilalagay sa roadside, no? Then may scheduled days, no? MWF, biodegradable, TTHS, maybe non-biodegradable, no? So, ganyan po yung sistema natin tumatakbo. Ano advantage? Simple and cost-effective. It supports segregation, no? Dahil separate yung bins. 'Di ba? Naalala ko tuloy nung nagkaroon kami ng waste segregation program sa Makati, no? May pilot study kami sa San Antonio, nagko-kolekta kami. Ang funny part, lahat segregated. Pagdating sa kabilang barangay, ko-kolekta pa yung truck. Mamimix uli, no? So, yun yung nagiging challenge namin noon. Naalala ko na tawa. Challenges requires discipline by household, no? 'Di ba? Risk of scavenging or spillage, no? Minsan may mga scavenger, no? O minsan naman may mga pusa, mga ano, mga stray cats, no? O dog, no? Mga askal, no? Kakalkalin. Kokos ng litres, no? Kalat. Meron din tayong drop-off centers. Okay? Yan po. Ewan ko, no? Ano pinagkaiba ng drop-off center sa MRF? Parang parehas lang yata pagdating sa atin, no? 'Di ba? Dapat ang MRF magkaroon tayo ng specification. Ano ba talaga yung technical description niyan? Gaano kalaki yung design niya, yung pagpasok ng mga transport vehicle, no? Ganyan po. Ang advantage, encourages source segregation, reduces collection costs. Ang challenge natin, low participation, no? Paano kung malayo? Bibitbitin niya ba yung mga ano niya? 'Di ba? Baka Alaskain pa yan. Oh, nagbabasura ka na naman. 'Di ba? Alam mo sa Pilipinas eh. Lokohan eh, 'di ba? Oo.
Then yung mga informal sectors, yung binanggit ko kanina na malaking contribution when it comes sa retrieval, no? O diversion ng ating mga waste from landfill, di ba? Ano yung advantage niyan? It reduces volume sent to landfill. It provides livelihood, no? Ano yung challenges? Unsafe, unregulated, unrecognized informal system. But I believe, no, sa atin mga LGU, meron sa mga junk shop association, di ba? Na talaga naman na kinokontrol, no, based sa requirements ng RA 9003, no? At nagiging part sila ng system, no? Di ba? So, panoorin po natin to, no? Yung yung new automated vacuum. Thank you and back. Alright? Yun po yung sa labas lang, no? Ito naman yung isa, no? Yung sa loob naman ng building, no? Mag-start na. Limited siya, no? Sa mga pwede siya sa mga institution. Kaya po, panoorin nyo, no? So, high-tech, no? Oo. I don't know kung sa Germany yan, no? O saan man, o baka sa Singapore. So, pero marami na, no? Mga nag-a-adapt ng ganyan. Dati yun, gusto ni Mayor Binay, no? Ayun, nag-TV, si Binay. Tren naman, dadalhin yung miss kasi malayo nga yung biyahe. So, ito naman, diba? Okay. So, nauuso na yung vacuum system. Pero may kasamaan ako, no? Na maintenance siya. Siya yung nagre-repair ng ano, ng mga vacuum. Meron din dito sa Dubai, na ano yung mga hazardous, ano ba? I mean, atmosphere, no? Ang hirap mag-repair, di ba? Kasi nasa ilalim, baho, di ba? Kailangan may SCBA ka, no? O airline. So, again, any solution, no? Meron siyang ano, counterpart na problema na makikreate. Di ba? So, factors to consider for waste collection, of course, no? Yung disposal distance, yung loading efficiency and location, di ba? Yung collection frequency, no? Gaano kadalas kukunin ng basura, di ba? Then, yung vehicle size, sustainability. Kaya paano kung masira? Meron ba kagad immediately meron ba agad na reliever, no? Kung wala yung driver o yung sasakyan, meron na kagad standby. Paano kung eksakto lang, no? Ayan yung mga considerations sa waste collection. Kasi waste yan eh. Hindi pwede na magtagal, no? Sa roads, di ba? O ano yung ano nila, emergency procedure. Paano kung biglang tumaob, no? Mga waste, gaano kabilis.
Dito makikita nyo dito sa Dubai, pag may mga ganyan, ang bilis ng waste management. Linis kagad. Pagkas na ano, kukunin kagad yung sasakyan, pag may banggaan. Linis kagad yung ano. Okay, then transport. Ito na po tayo, no? Sa transport. Okay. Ayan po yung sample ng transport. Okay. Siyempre, natapos na yung kolektahin. Itatransport na natin yung waste. Mahalaga dito yung coordination. Kasi kung hindi, maapektuhan din yung transport, no? Kasi yung nabanggit natin kanina sa akin, sa mga scheduling, di ba? Sa ano, sa mga geo, like sa Dubai, no? Meron pa nga, ano, ina-approve yung mga transport vehicle. At nandoon, naka-specify yung mga terms and condition. Ano yung mga dapat, mga do's and don't, no? Bawal ka magkolekta, no, ng waste not intended, no, for your vehicle. Baka na magsay ka dyan ng ibang type of waste, no? Parang diskarte ba? Para kumita, no? So, bawal yan. Kung municipal solid waste, dapat municipal solid waste. Walang mix. No? Ganon din naman sa iba, no? Kung battery lang, kukolektahin mo, battery lang, di pwede iba. Diba? Yun yung kagandahan, no? Pero basically, isa ho yan, no? Sa chain, importante ma-address, no? Maraming types, no? Nung ano, waste transportation. Ito, alam natin, kariton. Tayo, nagkakariton tayo sa atin dati, no? Di ba? Oh, yan. Maliliit yung daanan, di ba? Pwede siyang ano, can be handled by one person, no? Ang problema, pag mabigat na, no? Nagiging safety issue. Di ba? Limited din yung storage capacity, no? So, next is yung cycle cart, no? Pagod na magtulak si kuya, magbisikleta na. Di ba? So, ito na po. Can access narrow street, same, no? Low maintenance cost. Problema, limited din yung carrying capacity niya. Okay, high amount of manual labor. Of course, exposed din siya, no? Sa, ano, sa waste. Sa biological waste, di ba? Then, ito na yung three-wheeler carts na. Meron ng motor, no? Ang problema dito, disadvantage dito, kailangan mo na ng lisensya. Diba? Kasi nakamotor ka na eh. Then yung fuel and maintenance, yun na-address kayo ng problema. Paano kung masiraan ka? Di ba? Eh kung ikaw lang may-ari niyan, ano yung magiging emergency ano mo? Plan. Okay? Then yung truck, no? Open and covered, no? Ano pinagkaiba niya? Covered lang yung isa. Di ba? Ganun lang po kadali. Pero, no? Mas compacted yan, yung waste na yan. Pag ginamit mo yung ano, dump truck, kung tawagin, no? Easy to load, more capacity to collect, can cover larger areas, no? Ang disadvantage, no, difficult to access, narrow street and traffic, requires special driving license, okay? More expensive, okay? Waste can fly out, no? Di ba? Yan ang problema. Pag lumipad yung basura sa kotse mo, away to. Diba? Then, yung compactor, no? Ito, maganda naman, of course, no? Very high capacity to collect. Okay, can cover very large area, fewer trips per day to disposal site, no? Walang problema, no? Less yung complaint, 'di ba? Difficult to access yung disadvantage, no? More expensive, no? Yung operational cost niya, maintenance cost, everything, no? Usually imported. Paano pag nasira, 'di ba? Makati, marami dati yan. Ah, I don't know kung ah kasi dito sa amin sa UAE, ang Dubai per se, no? Meron kaming garage. Nandun ho lahat, makikita mo, iba't ibang klaseng ano, waste transportation. At sila rin mismo ang nagre-repair. May mga Pilipinong mga mekaniko, di ba? Oh, yan po yun. Ano yung factors to consider, no, when choosing waste collection fleet, no? Unang-una yung affordability of vehicle, no? Di ba? Siyempre, kaya ba ng budget, no? Pasok ba? Kung si LGU magdi-design ng ano niya, dapat ba siyang bumili, umasa lang sa ano? Paano kung masiraan? Ano yung next ano niya? Siyempre, nagiging ano rin, yung garage, no? Yung parking, nagiging problema rin yan. Access to maintenance and repair. Kaya sabi ko nga sa iyo kanina, meron ang Dubai Municipal sarili. Yung fuel cost, kung ilang trip yung ano, biyahe, no? Kaya binitawan ng ano yan, na privatized, no? Ng gobyerno. Yung road network, no? Distance and yung land constraints, no? Yan po yan. Kaya binitawan ng LGU, ipinrivatize. Which is, on the other hand, okay rin naman, no? Dahil economic reason, no? Yung tax, no?
Even dito, nagko-compete ang private at ang gobyerno when it comes sa waste collection. 'Di ba? Although mas marami nang na-privatize, nakakatulong naman when it comes sa tax dahil nakapag-generate ng Hmm. additional income ang gobyerno. Ah, Oo. hello sir, huwag muna po tayong opo, para ano tayo, huwag tayong maistorbo. So ito po yung example no na I think I don't know kung meron tayo rito niyan, 'di ba? Ito po yung skip no, we skip specialized collection yan. O ito naman yung skip collection no. Ganyan po yung ginagamit sa mga industrial area. Okay? So tapos na transport. Magdi-decide ka na, ikaw yung sir, tatawag si driver. Punta mo ba akong transfer facility o diretso na ako rito sa waste treatment o diretso na ako sa landfill, no? So dito magmamatter yung solid waste management planning, di ba? So diretso mo tayo sa transfer facility, di ba? Okay. So when to have a transfer station, no? According sa World Bank, no? Ang standard dyan, yung distance to disposal site is more than 20 kilometers, di ba? Or one-way travel time is over 30 minutes. Di ba? Ang problema sa Pinas, sobrang traffic, no? Napaka, I mean, hindi siya nag-a-apply sa atin, no? But basically, no, ang transfer station, based sa aking idea, no, it can be, no, temporary to, kung may problema, no, going, dahil malayo, problema i-direct sa landfill o maaaring temporary nagsara yung landfill. Okay, or ginawa siyang parang recovery area o MRF, no? May katabing MRF, dadaan mo na ron, ibabagsak yung mga pwedeng i-recover, no? Bago dumiretso sa landfill. Ganyan po yun. Ito po yung example ng political will ang kailangan natin, 'di ba? Para magkaroon tayo ng magandang transfer station. Ang problema, maraming lupa ang gobyerno, no? Ewan ko, ba't hindi tayo nagpaplano, no? When it comes sa yung proactive, no? Yung proactive approach ba, 'di ba? Dito ang gobyerno, ang mga lupa na idle, pinag-iisipan kung paano gagamitin, no? Sa mga waste management, natin, waste management program nila. Kaya nagkakaroon ng magandang sistema, 'di ba? So, okay, ano yung benefits of waste transfer facility, no? Cost savings from long transportation nga dahil nabanggit natin yung distance, no? Less traffic due to waste transporter. Dahil of course, nagkaroon ka ng transfer facility o station, ilalagay mo pa ba yun sa malayo sa final disposal? Of course not, no? Ano na yan, no? Then reduce moisture due to being compacted. Minimize dumping due to distance, okay? Act as recycling drop-off center, yung pinakita sa video kanina. Less wear and tear of waste transport fleet, possibility of hazardous waste removal and metal recovery, no? Nakakasave din ng cost talaga. So, yan po yung purpose, no? Part ho siya ng solid waste management chain.
Ngayon, na-decide natin ang transfer facility, punta na tayo, no, sa waste treatment facility. Ito, kung makikita niyo po, no, apat to, no, yung types ng common, no, waste treatment facility. Composting facility, okay, recycling, then waste to energy, and anaerobic digestion. Ang naging problema sa Pilipinas, I think, eto, nag-focus tayo rito tsaka sa IEC. Puro information, education, communication campaign tayo. 'Di ba? Composting program, recycling, puro yan po ang naging focus natin. Hindi natin nagawa itong waste to energy o yung other means, no? Anaerobic digestion. No? Para naman at least bago dalhin sa sa landfill. Hindi tayo na problema gaya ng issue kanina sa Montalban, 'di ba? Maintindihan naman natin, no? Dahil ano pumigil din naman yung batas eh, 'di ba? Kaya nga sabi nga malaking factor, no? Isa sa reason yung legal issue, no? Ay, binagbawalan ng ng RA 9003, no? Yung incineration, no? Hindi nila na-define. So for the past 20 years, wala tayo niyan, hindi tayo makapag-implement. Dahil lang sa air pollution, no? Yung air quality na tinatawag, 'di ba? So, yan po ang treatment facility. Okay? Next. Saan ba tayo? So yung facility, no? Since marami tayo niyan, naalala ko, nag-ano pa kami niya sa PNR, sa Barangay Pio del Pilar, no? Ayan, ang naging problema, nakita ko, no? Malangaw, mabaho, no? 'Di ba? Hindi organized, no? So, ngayon, I don't know, baka mas marami na siguro. Balita ko, ha? No? Ano yung benefits, no? Yung cost, no? Generating revenue, tsaka yun, nag-create ka ng maraming compost, no? Sa sobrang dami ng compost, ano nang gagawin mo? Pwede mo ipagbili sa ibang lugar na meron din naman. Unlike dito, ang mga fertilizer, no, ay talagang importante. Dahil nabanggit ko sa inyo, yung lupa ay hindi naman talaga pwedeng mabuhay basta-basta. No? Okay? Ano yung drawback mo? Yung compost piles can produce foul odor. Yun yung sinasabi ko kanina. No? Composting can take week to months. Di ba? Sabi, ano pa? Effectiveness depends on proper waste segregation. Organic ba? Baka kasi mixed waste pa. Paano ang problema? Diba? Kaya importante ang tamang segregation, no? Ang technique diyan sa treatment facility na yung waste segregation. Ang ingay. Admin, ano nga po yung yung maingay para ano? Ito po yung sample ng composting facility, no? Okay, sa California. Mga organic waste, no? Organic material. Yun. Ganda ng sistema, no? Di ba? Composting pa lang yan, di ba? Ayan po, makikita niyo po, no? Ito yung proper, no? Na composting facility talaga, no? So, I think yung mga mayayamang LGU, kaya naman to eh. Diba? Siyempre, yung kakatwiran nila, may problema, no? Sa lugar nila, no? Congested na. Walang lugar para sa Kaya naman sa ibang province, diba? Kaya nga merong interlocal cooperation na nire-required. Nasa provision naman yan ng RA 9003.
Natulungan mo na yung province, nasolve mo pa yung problema mo sa waste. Yan po, no, yung composting facility. Okay, ito naman yung recycling facility, no? Ang recycle, mas marami siya, di ba? Maraming pwedeng gawin, no? Basta again, no, yung recyclable, ito yung material na pwedeng dumaan sa proseso para maging bagong raw material, di ba? So, nasisave natin yung environment, no? Yung depletion of natural resources ba? Ano kaya yung drawing ng drawing dito? Ay, teka lang po babarayin ko lang at may makulit na ano, na drawing ng drawing dito. Oo. Oo. Kung sino man po, no, yung grade 6 dyan, o grade 5, drawing ng drawing, pakiusap lang po, no? Okay? So, ano yung benefit ng recycling, no? Okay. Ang purpose ng recycling was to recover and process recyclable materials into raw materials, no? For manufacturing new product. Ang nagiging issue rito, napakamahal. Okay? Ito yung naging issue, no? Na sana sinasubsidize ng gobyerno para mas ma-promote pa, di ba? Oh. So benefits creates raw materials for manufacturing industry, conserves natural resources, reduces, okay, landfill and incineration needs, di ba? Yan. Okay. Ano yung drawback niya, no? Mga problem na pwede, ano, yung mix or improperly segregated waste. 'Di ba? Kasi pag na-contaminate na yung mga recyclable, yan ang sakit niyan. Hindi na siya intended, no? Parang ano na, oo, yung fiber niya, no? Hindi na siya fit. Okay? Then you require significant investment for an effective recycling program. Kailangan talaga ng budget diyan, no? Dapat budgetan niya ng LGU, no? O na 'di ba? Then only sustainable if there is a market demand for recycled materials. Paano nga naman kung wala, no? Kaya doon papasok yung wax. Kung malaki yung portion, no, ng composition ng waste nyo sa recyclables, then pwede ka mag-decide, no, kung dapat na may recycling facility. Okay? Yan po yung mga recycling facility sa UAE, no? May plastic recycling, paper and carton, no? Glass recycling, organic waste recycling, used oil, no, to biodiesel process, e-waste processing. No? Ito yung mga example na ano. Okay? Ang ano naman, basic niyan, ipipelletize niyan eh. Ginagawa nilang pellet. Ito yung sample po sa ano, sa Japan. So makikita niyo po, no, yung sistema, no, meron sa recycling facility nito. Kung na mapapansin nyo na malinis, no? Hindi nakalat masyado, di ba? Yung mga hapon, mga disiplinado eh. Diba? Yan po. Tsaka yan, segregated na, no? At source. So, maayos na. So, yung pinipili nila is more on quality check na lang. Pwede natin yung ng konti yan. May mga magnetic ang yan. May mga maangat yung magnet. Tapos, kagandahan, i-separate nila kung yung plastic. Yan po. System. Japan po yan. Ito naman, repellent. So dito, no, nagagamit natin yung technology from plastic waste a new raw material. Parang virgin plastic.
Galing, no? So, tanong, kaya ba ng Pilipinas? Di ba? Meron naman tayo, marami rin naman, pero dapat as per standard talaga from HSE issue. Okay. Then we go with the anaerobic digestion facility, no? Isa rin to sa treatment facility, no? Yung ano nung biogas. Ginagamit to para i-treat yung organic, no? Without oxygen. Diba yung sa composting may oxygen, ito without oxygen. No? So, ang byproduct niya ito yung mga fertilizer tsaka yung biogas. Diba? Part din to ng ano ng renewable energy. Okay? It captures methane that would otherwise escape, no? Ito yung mga drawback niyan, yung explosion potential siya, diba? Okay. Biogas production depends on type and quality of waste. High capital investment requires continuous monitoring. Contamination disrupt the process. Madali siyang makonta. Pag nagkaroon ng contamination, affected na kagad no, yung inyong process. No? So, yan po. Graded Okay, no? Saan tayo na? Wala, no? to produce biomethane, the renewable equivalent of So, natural halos parehas gas. din ano This principle, can no? then be Comes injected sa into the national waste to grid energy. to be used in home boilers and for cooking. The upgrading process can be coupled with carbon capture and storage, meaning any carbon dioxide present in the biogas can be used in other industries, such as the food processing industry. Anaerobic digestion also produces solid and liquid nutrient-rich biofertilizers. These can be applied to agricultural lands as an alternative to chemically produced fertilizer products. This is very cost effective for the farmer and better for the environment, as existing nutrients are being recycled back to the land. Alright. No? So, yan po yung ano, tinatawag na anaerobic digestion. Actually, kaya to sa Pilipinas kahit maraming ganito, no? As long na ano, marami naman tayo engineer dyan eh. Oo, na talagang magagaling naman, no? Oh. Depende na lang sa contractor, di ba? Okay, no? Napunta na ako tayo sa waste to energy. Okay? Ano po yung waste to energy, no? Ang purpose to generate electricity or heat from waste through incineration, no? Ang problema, no? Binawalan tayo ng ating batas, no? For the past 20 years, no? Kaya yung waste natin, kung meron tayong billion of waste, ang recycling rates natin is nasa 20% lang. Malaki pa rin, no? At nagiging problema hanggang ngayon ang basura natin ngayon at maybe habang buhay at ang mga future generation. Right? So, at ano yung benefits no ng waste to energy? 'Di ba? Yung volume reduction, 'di ba? Turns domestic waste into local energy, resource recovery, steady waste disposal method, no? Ano yung drawback? Napakamahal ng capex niya, 'di ba? Yung operating cost,
air pollution concern, no? Which is hindi naman talaga 100% na problema dahil marami na naman technology, no? Na filter, no? Yung mga pollution bago lumabas, no? Then yung ash disposal, yan, may be issue, no? Pero nakita niyo sa video ng Singapore, na-solve na yan. Yung residual ash na tinatawag, no? Then yung risk of discouraging recycling, no? Possible. Baka naman pag wala nang raw material ang waste to energy. Kahit anong waste na lang, kahit pwede pa i-recover, itatapon na, no? 'Di ba? So yan ang mga yung complex regulation. Napakarami mong susundin. Pinakita ko sa inyo kanina yung legal register. So susundin mo na yung batas sa air quality. Susundin mo yung sa solid waste management. Susundin mo yung ng LGU, ng transport, no? So ang dami, di ba? Yan po yan. Pakita ko sa inyo, no, yung waste to energy facility. The process begins at the reception yard, a fully enclosed site to avoid the emission of odors to the outside, with capacity to receive 20 walking floor semi-trailer trucks simultaneously. Waste received will be mechanically transported through the use of overhead cranes to the feed hoppers, which are connected to the combustion grates and where a controlled temperature of over 1,000 degrees Celsius is maintained. The resulting combustion gas will exchange heat with boiler water tubes to generate high pressure and high temperature steam. The steam will feed the turbine for electricity generation. The cycle finishes at the air cooling condensers, where the exiting turbine stream is condensed back to water. The resulting water returns to the beginning of the process, completing in that way a closed-loop cycle with zero fluid discharge. The plant will have 4 separate combustion lines, which will operate simultaneously and remain active 24 hours a day, 7 days a week. The energy produced by the Mexico City New Waste to Energy plant will be interconnected to the national electrical system and will distribute 965,000 megawatts per hour on a yearly basis to the Mexico City subway network to power the 12 subway lines. This energy is equivalent to the required for powering 120,000 homes. The plant will be equipped with state-of-the-art technology, available for treating flue gas emissions, thus ensuring compliance with environmental regulations not only in Mexico, but pursuant to the highest global standards. It will also be equipped with a real-time emissions monitoring system to guarantee a proper control of emissions within the allowable levels. The combustion byproducts are to be adequately managed and may be employed as construction material. This So yan po, no, yung waste to energy facility, no, na I think meron na tayong future plan, no, sa Pilipinas, no, dahil nagbaba na ng circular ng National Solid Waste Management Commission through DNR, no. So isa itong sa mga positive na development, no, na siguro makakabawas yung ng malaking volume sa ating waste, no. So inshallah, mabudgetan at maging effective. Okay, ito naman po yung sa Dubai, UAE, no. Huwag po kayo mag-alala, no. Yung mga pinapakita ko po sa UAE ay meron no kasi akong data, no. I have tried, no, humingi, no, sa ibang LGU. But hindi naman ganun kadali, no? Alam nyo naman ang burokrasya sa Pilipinas. Ngayon, kung meron ho kayo na nakikitang programa na maganda sa Pilipinas, maganda ho yan, di ba? Again, ang sinasabi ko, yung sistema, no, ng solid waste management, hindi yung solid waste management ng Pilipinas. I'm just trying to incorporate lang yung batas na meron tayo sa Pilipinas dahil Pilipino ako at the end of the day. At kung ipakita ko sa UAE, nasa UAE ako.
'Di ba? Andito po yung mga ano, yung kaya kong i-justify based sa nakita ko. Ayan, meron kami mga ano sa California, meron kaming inano na ano. Wala po akong maipakita sa Philippines dahil hindi ganun kadali humingi. Di ba? Ito po yung Waste to Energy Pacific. Okay. That was open noong 2023 pero hindi ba yung 100% operational siya, no? Pero ito, na-assure na ng Dubai na yung waste nila ay ano. Dubai pa lang ho yan, ha? Meron dito ang Sharjah. No? Ang Sharjah actually ang nauna, no? Ang unang nagbukas. Opo. Pero ito ang sinasabi ko na proactive, no? Kung pakita ko kanina na wala naman tayo waste to energy pa, ito yung facts na, I mean, part 2 na kailangan ipakita natin, i-open natin, no? Kung meron man taga LGU na ano, makita nila na oh, kaya pala. Lalo na ngayon, bilyon ng usapan, no? Na ang dami palang budget. Let's say ang budget sa waste to energy is 4 billion, 5 billion. Kaya pala, no? 'Di ba? Ba't inantay pa natin to yung 20 years? 'Di ba? So what is the main purpose of waste to energy project, no? To produce cheap electricity, to reduce landfill burden, to replace renewable energy sources, to avoid segregation at source. So yun ho yung tanong natin, no? Baka may gustong magsagot sa chat. Sige po. Welcome po kayo, no? Okay. May nag-comment kanina, no? Sana pagtuunan ng pansin yung recycling facility. Totoo naman. Ah, sakto ro itong topic, no? Problema yun sa Pinas. Di ba? Okay. Okay. So ano po yung main purpose, no, ng waste to energy? D, no? To avoid segregation na to, sabi ni, ano, ni Julia. Okay? Ang sagot diyan ay to reduce landfill burden. Di ba? Yan talaga. Again, nagkakaroon again ng legal challenge pagdating sa waste to energy. Ako, mag-iisip ako, halimbawa, kayo, pag-isipan nyo, ano, waste to energy, nabanggit yung waste, nabanggit yung energy. Sinong dapat mag-handle? Di ba? It is DOE? Is it DOE? O DNR? National Solid Waste Management Commission? No? O yung sariling LGU na budget, no? Di ba? So, since nagawa na natin lahat ng treatment, no? Sa solid waste management scene, by then saka pa lang tayo magla-landfill, 'di ba? Dito na yung purpose natin, no, yung landfill, 'di ba? Yung binalita ko kanina, yung case ko, bago lang ho yun, 4 days lang ho yun, no? Hindi ho, ano yun, i-open, no? Ngayon, hanggang ngayon, problema natin ang landfill. Yan na yung katibayan, 'di ba? Ano ba yung benefit ng isang landfill? Cost effective compared to alternatives, no? Handles all types of waste, land reclamation potential, no? Pagkatapos siya, pwede mo siya i-reclaim, no? At pagandahin, no? Yun ang kagandahan ngayon sa ibang part ng ibang country, no? Hindi pa, I don't know, meron na siguro tayo ibang landfill na na-convert na, I think, sa probinsya, nakita ko sa isang ano, oo. Ano yung drawback, no, nung isang A landfill? sanitary landfill. Wait, sana. Okay, yung finite lifespan, limited resource recovery, yung methane emission, yung pinakamalaking problema, no? Requires continuous monitoring of leachate, gas, and groundwater, no? Siyempre, kinokompak yan eh, no? So, yung liner, no, sa ilalim, pag nabutas na yon, hindi mo basta monitor, no? Unless meron ka talagang technology to monitor, no? Kasi dito, yung ibang bansa, sa Western County, no, na-attendan ko mga seminar, even yung mga ano ba to? Mga manhole, no? Meron na ring CCTV, no? Di ba? So, then needs large land area can produce unpleasant odors, dust, and noise. Okay, ito po yung sample ng sanitary landfill. Sanitary po hindi po A sanitary landfill is an excellent method of solid waste management. Initially, a large pit or depression is made by the removal of topsoil. It is then lined with a synthetic plastic in order to prevent leakage from waste materials. This is called a bottom liner.
Garbage wastes are dumped into the landfill and properly compressed using specialized machines. Pipes are inserted in order to drain off liquid materials that ooze out following So, yan yung compression. design ng sanitary landfill. Yan. Methane gas produced by the decomposition of wastes is Kinakapture yung collected methane into gas. separate Meron nun yan pipes. sa ano rin, Montalban yata o San Mateo This is nakita. done to prevent explosions. The methane may now be burnt to generate heat and electricity. Daily wastes are covered by layers of clay and topsoil in order to prevent exposure to the air, pests, and to prevent a foul smell. Specialized storm water pipes are fitted to divert and control water runoff from rains and storms. This is an ideal method for the disposal of solid wastes. Okay, no? So, ganyan po yung ano ng landfill, no? Ito A po yung sanitary isang, landfill is okay. Meron po ito isang sample, no? Sanitary landfill. So despite popular Mas opinion, latest I'm siya. here to tell you that not all gases are bad. In fact, here in Moreton Bay, we're using it as a source of renewable energy to power up to 7,000 homes locally. So thanks to our partnership with green energy provider LGI Limited, we're able to convert methane gas from our landfill sites in Bunya, Caboolture and Dakabin into green energy. So when our team comes out to a site and we drill into a landfill, the pipework we put in there has little holes to suck the gas in. That pipework is then transported back to a facility like this one, and the gas is either converted through a flaring unit to lesser harmful materials, so carbon dioxide, or we use the biogas to generate renewable electricity. When we produce renewable energy, the renewable energy is displacing fossil fuel energy that we would otherwise consume, so coal or gas. And so you have this twofold environmental benefit. These three energy plants can generate 24 hours a day, 7 days a week. So since we've started this project, we've stopped 96 million cubic metres of methane gas from entering the atmosphere. Capturing this gas also reduces the landfill fires and the odour emissions to nearby residents, which is very important. So with the work we've been undertaking with Moreton Bay Regional Council, since 2010, these three facilities have abated over 900,000 tonnes of carbon dioxide equivalent. And again, that's a huge number. This would be the same abatement that you'd achieve if you were to have planted 15 million seedlings that eventually grow up to a tree. Green technology is the way of the future, and Moreton Bay Regional Council wants to be a leader in this space so we can go green as we grow. And as the third largest council, we have responsibility as leaders in this space to preserve our beautiful region for our children and their children's children. Alright, no? So, ganun din, no? Yung sa Usually, this capture ng consists methane. of a system naman, of pinapakita perforated niya. pipes covered in a layer of sand, draining to Okay. sumps and Minsan eventually drain, leading no? out of the waste. Dapat I built ano a ng little leachate, leachate no? collection Yan. system in my model landfill using a small tube so you can see this in action. Now, my clay bathtub has a drain. When the rain comes, the water that makes its way into the waste is able to flow out of the landfill, keeping it from becoming a swampy mess. Di ba? So, ito yung pinakita niya yung halaga, no? Na dapat makapture natin, no? Yung leachate, no? Which is, iba naman yun sa treatment facility uli pag, ano. Usually, this consists of a system of perforated pipes So dis- Okay, a typical US sanitary landfill, no? Merong groundwater monitoring well. Okay. Para matrace natin yung mga groundwater kung contaminated na siya, no, from that landfill alone. Baka may nabutas na liner, no, yung plastic liner. Okay. Then yung methane gas recovery well, dapat meron. Okay. Because yung solid waste, no, kinatabunan yan ng soil. Diba? Meron siyang liner, yung then yung gravel, lalagyan pa yan para mas maano, hindi makapenetrate, no, yung leachate. Then may collection system. Okay, para sa leachate treatment system. Diba? Ayan, meron collection part. Then isa-sampling din yan. Part din ng sampling yan. Ganyan no yung ano ng pinaka-design ng isang sanitary landfill. Okay. Kaya kung may mga LGUs na magpaplano na gumawa ng sanitary landfill, meron sa Bayawan ba yun? Nakita ko, no? Ang ganda yung ano nila. Tapos kinokolekta rin nila yung ibang part ng ano ng province, no? Yung nearest nearby town, no?
So, yun ang sinasabi ko na pwede yung interlocal cooperation. Kung si Makati, no, may pera o si Pasig, meron silang mga excess budget. Pwede naman nilang iano sa mga province, budgetan nila, doon sila mag kung nakapag-generate pero dapat as per standard, no, yung yung construction niya. Hindi dapat hasyaw, no, na konting lang masisira, no, kasi issue na to ng public health eh. Imagine kung meron kang, yung pinakita ko kanina, meron kang battery recycling plant, nagbaha sa Pilipinas. Lahat ng lead, inaagos papunta. 'Di ba? Mamamatay yung mga pananim, mamamatay yung mga hayop, magkakasakit yung mga bata, yung mga tao, 'di ba? So, ito yung halaga na nung pinapakita natin from the start, yung halaga ng solid waste management, 'di ba? Hindi masama ang technology, no? Actually, mas kailangan natin. Kailangan pag inadapt natin, dapat yung talagang alam natin no, yung legal, yung moral, economic and legal obligations natin, alam natin. Kaya natin gawin, 'di ba? Dapat ganun. Okay. No? So, yun na, tapos na tayo. So, again, ito yung waste hierarchy ko, ang safety, merong hierarchy of controls, no? Ganon din dito, no, sa waste hierarchy. You should start with preventing, no? Yung reduce mo yung waste, no, by avoiding buying less, repairing items, no, instead of throwing them away, buying products that are made from recycled materials, no. Yan yung mga prevention natin. Yung first step, no. Part ng circular management. Then reuse, no, buying second hand instead of new wherever possible, giving them to charity, no, friends and or family, no. Tapos after, business na sila ng okay-okay. Di ba? Ayaw ng basura, binigay mo, yung pinagkakitaan pa. At least, no, hindi mo kagad dinirektang naging part siya, no, nung waste generation na tinatawag, di ba? Then recycling, di ba? Processing residues into new material or product. Marami, napakita natin yung iba-ibang product. Yung nagtatanong kanina yung sa glass recycling, no? Ano ba yung panel? Marami. Ang glass kasi kahit paulit-ulit mo yan, pag tinuno, magagamit mo yan sa ibang design. Napanood ko yan sa YouTube eh. Okay. Then yung recovery. Okay. Pag hindi na dapat i-recover na lang bago i-landfill, no? Yun nga yung pinakita natin yung mga treatment facility, no? Yung waste to energy project, yung anaerobic digestion, di ba? At nako-convert pa siya, no, sa energy, no? Which is nakakatulong naman, no, to prevent yung depletion ng natural resources, di ba? Pwede pa lang kumuha ng raw material from recycling, no? From waste, ika nga. At pag nagawa mo na lahat yan, ang final is yung disposal. Di ba? So, darating yung time na yung waste to energy ay meron pa rin siyang residual ash, no, na dapat i-landfill, no. So, again, papasok doon yung significance ng data gathering. Dapat alam mo kung ilan tons, yung kayang capacity ng tons, na capacity tons ng waste to energy project mo. Okay? Let's say meron kang 10,000, ang residual ash na ina-expect mo is 10% o 20%, no? So alam mo na ngayon i-design kung ilang collection ang itatapon mo sa landfill. Or i-apply mo yung good practice ng Singapore na ginawa nilang bricks, no? Ah, So, alin ang mas matipid sa resources? Create new products using recycled material. So, siguro lampasan na natin to at medyo na rin. Okay. No? So, best practice and success stories. What can be learned from other countries, no? Kailangan eh. Kasi meron na tayo. Okay. Wala namang ron eh. Pero baka meron pa tayong mas matutunan. Tayo naman, ina-adapt din naman sa atin yung ating IEC campaign, let's say, no? Kasi ang ibang bansa, like Dubai, no? Maraming expats, 'di ba? Wala namang panahon yan for IEC. Sa atin, mga residente natin mismo, 'di ba? Kami ang mga information ng campaign namin is more on social media, more on na lang, digitalized na lang. Sa atin, pwede nating apply ng digital, pwede tayong mag house to house campaign, no? Kasi yan yung mga residente. Kaya nagbabari, no? Nag-iiba yung practice sa abroad, iba yung sa local. Yan po ang mga dahilan. Okay?
500 years. 500 years is the number of years it takes this thing to disappear. This is a snack bag. You open it, you eat the chips in a minute, and throw the plastic bag in trash. In most countries, this trash sits for hundreds of years waiting to decompose in a landfill. But in a small Asian country, they figured out a way how to make trash disappear in one day. For the first time ever, I want to show you the full, hidden, exciting journey of trash in Singapore. Singapore is a tiny country. It's this big and it has no space for trash. So here is how they got rid of it. First, they collect the entire country's trash from here, here, and here and drive it to this big building to burn it. Inside this incineration plant, there is a fire that burns 24 hours, 7 days a week, 365 days a year. And this 1000 Celsius degrees fire eats the trash away and generates heat and energy to light up thousands of homes. From our incineration process, we harness the heat to generate electricity. But here's the crazy part. This fire behind me doesn't even hurt the environment. When you burn trash, it generates toxic smoke like this one. And these guys filter out the smoke in a complicated process to make it so clean, cleaner than the air around you. So this chimney at an incineration plant emits clean air. The air come out from the chimney is smaller than 1 micron, which is very, very clean. By now, 90% of the trash disappears in a couple of hours and the remaining 10% turns to ash. This ash, just like the smoke, is toxic. They take it and ship it far away to a man-made island where they dump all of it into a special water that doesn't touch the ocean water. And there, ash stays underwater forever, hidden from everyone. This process is so clean, the corals are still alive, the jungles are still green, and the animals are still around at that island. In other words, Singapore collects trash, burns it, creates electricity, filters out the smoke, hides the ashes underwater, and makes this trash bag disappear in 1 day instead of 500 years. Every country could handle your trash and mine the same way Singapore does, then we would have a much cleaner world. A world where this snack bag doesn't exist for more than 1 day. See you next week. Okay, no? See you next week, no? Sabi niya. Pero sabi sa wala, after 2 weeks po, no? So, what can we learn, no, from other countries, no? Ayan, okay. More on technology, no? Ang ano na. Although ito, ang Japan, Dubai, Germany, Singapore, no? Nasa waste to energy na sila, no? At tayo papunta na ron, no? We need only to be vigilant dahil baka ma-flood control tayo, 'di ba? I mean, ang liit na na problema lang ng ano ng flood control part siya, no? At ang basura ang isa sa dahilan, no? So, mas malaking problema rin po ang basura, no? Marami siyang epekto, 'di ba? Ang flood, napakalaki ng budget. Siguro it's about time, no, na naging ano sa atin na bigyan din ng malaking budget, no, ang solid waste management. Ito pa yung last example. 43-year-old Surasak Amsakon is a farmer with a plot of land next to the illegal recycling factory. But wastewater discharge from the facility has poisoned his crops. Wala pong baha, pero nasira naman. ลดลงนะครับมีการเหี่ยวแห้งเฉาตายอย่างที่เห็นนะครับก็คือต้นยูคาที่ยืนต้นตายเราได้มาไหว้ในช่วงเชงเม้งเดือนเมษาปี65นะครับก็ได้รับรสเกี่ยวกับของน้ำเพราะเราใช้ล้างจานอาบน้ำซักเสื้อผ้าก็คือรสชาติของน้ำเค็มเราก็เลย
มาดูในพื้นที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้น เค็มมาจากสาเหตุอะไร ก็เห็นน้ำที่ไหลล้นจากบ่อนะครับ บ่อทิ้งบ่อพักน้ำเสียของเขาไหลล้นเกินมา เราก็ทำไมมันเค็มนะ Tama เรา po. ก็เลยแจ้งอบต Hindi lang sa เพื่อ pagtapos ให้อุต basura สาหกรรมมาเก็บตัวอย่าง เพื่อนำไปตรวจสอบครับ Yan po. ทางอบตนะครับกับอุตสาหกรรมไม่ได้แจ้งผลมาช่วงแรก ทางชาวบ้านต้องไปติดตามความคืบหน้าเอง ผมได้ไปติดตามเมื่อประมาณช่วงกลางปีของ 2566 ครับ ถึงได้ทราบว่าค่าในน้ำมันเกินมาตรฐานนะครับ แล้วก็เจอการกระทำ So, no, apektado na sila, mga drinking water nila. Paano yung mga worker, no, na nagtatrabaho, di ba? Yung mga exposure nila. So, dito na tayo papasok, no, sa some HSE issues, no, related issue when it comes sa solid waste management handling, no? Di ba? Solid waste handling, yan. Una po, no, yung hazards yun, yung biological, di ba? Example, yung E. coli, di ba? Nakikita ko dati, nagtatapon yung mga sa atin, binabato sa truck, no? Exposed talaga sila. No? Pero ang lalakas, no? Hindi nagkakasakit, no? But again, no? Sa mga mahina yung mga immune system, di ba? Ito pa yung mga example nyo. Ano yung control measure? PPE, annual medical test, vaccination, hand washing. Dapat maging mandatory to, no? Oh. Okay. Chemical hazards, no? Contact with hazardous waste. Okay. Battery cleaner, pesticide. Control safe segregation, levels, training, PPE. Eto, hindi ko na inano yung as per my risk assessment when it comes sa solid waste. But basically, ito po, ano, magiging, ito yung exposure na meron. Sabi nga, sa hazards, no, pag less exposure, wala naman problema. Kaso exposed sila, no. So, ako mismo, nakapag, ano ako sa Saudi, no, pinakamalaking recycling facility ron. Nakita ko talaga in terms of quality, health, and safety. Although ano yung production niya, at ang laki ng kita, no? Pero nako-compromise, no, yung health and safety. Okay. Then, ito po yung respiratory hazard, no? Alam naman natin, yung dust from compost, yung leachate odor, gases, no? Ano yan? Asthma and landfill workers. Yung control measure, mask, ventilation, medical checkup. Yeah. Sa ergonomic, no? Dahil mabibigat yung waste, di ba? Yung repetitive strain injury. No? Para mas maintindihan yung ergonomic, mayroon tayong training nakaraan yan. Pwede nyo nang panoorin sa YouTube. Available na rin po, no? Importante lang na turuan din natin yung ating mga informal sector, no? Yung nagko-kolekta, no? Ng mga leaching techniques, no? Siguro dapat isama na rin sa programa yan ng gobyerno, no? Para sa Then yung parang explosion has One of India's largest mountains of rubbish is on fire. The landfill is the size of 40 football fields and is 65 meters tall. It caught fire on Sunday as temperatures soared. Authorities say the blaze is now under control, but residents in densely populated areas of New Delhi are concerned about its toxic cloud of smoke. Our eyes are burning and none of us are able to step out of our houses. The condition is so bad that children end up crying. This isn't the first time a landfill has caught fire during a heat wave, and the thick layer of smoke is causing breathing problems. We used 10 to 12 extinguishers and the situation is now under control. The smoke issue will also be resolved soon. The landfill reached capacity in 2002, yet waste has continued to pile up, polluting the air and putting people's lives in danger. Authorities So, no, dito pinapakita sa mga previous slides natin, no, naipakita yung sanitary landfill, no, yung design, di ba? Oo, dahil nga yung sa methane, no, na isa sa byproduct, no, ng landfill at dapat talaga nakaka-capture siya, di ba? Otherwise, talagang magkakaroon ng explosion, masusunog yung mga plastic, no, na nasa ilalim na decompose, no. Kung binabaon siya, nagkakaroon ng friction ng mga metal, no. So, yan po. Siguro,
Ang control dyan is yung fire watch, methane vents, tsaka yung mga extinguisher. And likewise siguro magkaroon din ng emergency preparedness plan, no? Ah, yung mga LGU na malapit sa landfill. Gaya ng concern ni Kuya kanina, no? Okay. Cities are undermanned. Then, The city of yung vehicle Hendersonville has been accidents, no? fined more than $50,000 No? after Risk assessment, di ba? Yung exposure, pag mas marami, yung likelihood, araw-araw kang bumibiyahe, mataas yung likelihood, no? Yung potential na maano ka sa accident, di ba? So, ang control, yung reflective vest, safety training, okay? Defensive driving. So, maraming involvement, no? Okay. the death of a sanitation worker. Police say Joshua Hensley died last February after being hit by a garbage truck. The city was fined by the North Carolina Department of Labor. A Hendersonville city spokesperson says since the death, new cameras have been installed on all Actually, napansin ko, no, mula pagkabata ko rin, kahit dito, ang bibilis nung ano eh. Pagkakuha ng ano, talagang pa nagmamadali sila, no? Di ba? Siguro mayroong advice na huwag mag-stay ng matagal, di ba? So, naging mindset, no? Di ba? So, pati yung ano, psychosocial, no? Andyan, stigma, di ba? Minsan, ang moral nila mababa. Tingin sa kanila, taga-kolekta lang o whatever, no? Pero, again, sinasabi natin, no? Kinikilala, even ng DNR, ng United Nations, mga informal sectors, no? Ang laki ng contribution nila. Kaya natin nare-recover, no, yung mga ibang recyclables, compostables, no? Malaking factor kung ba't nababawasan yung mga waste for disposal, no? Okay? Then, ito, disaster waste hazard, no? During disaster, yan, ayan, kailangan kaagad, no? Ano yung mga emergency protocol natin. Immediately, dapat ready ka. Ako, nagtrabaho rin ako sa isang pumping station, no? At ako yung safety room. Kada bago pa lang bago pa lang yung announcement na uulan, no? 2 days, 3 days, nire-ready na namin yung mga PPE ng mga tao, mga gumboots, no? Tapos, yun, yung readiness ng mga sasakyan, dapat well-maintained, no? Kasi baka sila pa mag-cause ng traffic, di ba? O, yan. So, tapos na ho tayo, almost, no? Okay, ito yung hierarchy of control, no? Yung nabanggit ko kanina, no? Elimination, remove the hazard, no? Hanggat maaari, di ba? I-prevent natin na magkaroon ng exposure when it comes sa solid waste management. Replace the hazard, no? Okay, as elimination yung sa mas malaking generally, dapat no open dumping and burning, promote zero waste program, no? Pag sinabing zero waste, it doesn't mean na walang waste fully, di ba? Then enclosed composting bins versus open piles, mechanical sorting instead of manual, no? Because of the safety issues, no? Occupational hazards, di ba? Engineering, isolate people from the hazard, ventilation, exhaustion facilities, no? Enclosed conveyors, sorting tables, mechanized lifting, no? Hanggat maaari, yeah. Then, nasa process, change behavior, conduct THA, OS training, no? Yung mga announcement, ano nyo rin, di ba? Medical checks and vaccines. Okay. Then, yung PPE, yung last line of defense, no? Sa safety, huwag nyo unahin ang PPE, di ba? Unahin lagi sa elimination. Di ba? Then, yung mga engineering controls. Yan po yung hierarchy of controls. Yeah. Okay. No, ensure compliance with RA 11058, no, it's already amended, no? Meron siyang DO 252, no, mas inanila by sector. Okay, so managing waste is not just compliance, no, it's our moral duty, economic opportunity, and legal responsibility. Okay, siguro hanggang dito na lang po at tapos na po tayo. Salamat, no.